Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi hindi umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Tonjon Contreras na huli man daw ay magaling at nakakapag-live pa din. Pasensya na po sa mga nag-abang at naghintay kaninang umaga dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay medyo gabi na, no? Anong oras na ba? Mag-alas 9 na yata. Marami po kasi akong ginawa ngayong araw na to. Ako po ay may mga inisikaso. At ngayon na tapos na lahat ng aking mga gagawin at ako ay nag-eempake na lamang para bukas may biyahe na naman ako, ay yon nagkaroon na tayo ng panahon na para pag-usapan yung nangyaring hearing kahapon. Hearing daw sa Senado. Kasi kung doon sa mga hindi nakakaalam, pagamat kung kayo'y nag-aabang ng balita, alam niyo man siguro ang ginawa kahapon ng kampo ni Alan Peter Cayetano ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano na actually hindi naman na sila ang may hawak ng Senado. Kasi si Senator Sherwin Gatchalian na ngayon ang acting Senate President. Dahil siya po ang nahalal na, ano man ba itong gumagalaw itong aking parang parayo-layo ng ganyan. Itong mahirap dito, masyadong matalino ang anong laptop eh. Parang pag gumagalaw ako, parang nilalayo, ina-adjust. Anyway, si Sharon Gatchalian na po ang acting Senate President. At sapagkat alam niyo naman, di ba, na nagkaroon ng quorum ang Senado out of 12. Hanggang ngayon, maraming nagtatanong, Prof, ano ba yan? Ipaliwanag natin. Very briefly lang, although hindi yan na pag-uusapan natin. Bakit may quorum? Kasi 12 na po sila. Lumipat na po si Chis Escudero. Di ba ang quorum ng 24 ay 20, ay 13, 50% plus 1. Hindi na po ganun. Kasi pagkat ayon po sa ah, jurisprudence, ah, ay nagkameron po ng sitwasyon in the past na ang nangyari sa Senado, 12 lang yung umaten. At sinabi ng Korte Suprema noong 1949 na ang bilangan po sa quorum ay kung ano yung available na senador na pwedeng pilitin o may compulsory power o may coercive power ang Senado. Ibig sabihin yan, kasi di ba ang ano kapag hindi ka umaten at kulang ang quorum, pwede ka iparesta. Ngayon, kung ikay nasa ibang bansa, walang magagawa. Katulad ngayon nakakulong si Jinggoy, si Bato hindi makita. So, ibig sabihin yan, effectively, 22 lang ang pwedeng makumpel ng Senado na umaten. So, the majority of 22 is actually 12. eh, dati 11-11 sila si Chis Lumino. So, ganun. At saka, hindi lang man jurisprudence in the past, maraming pagkakataon na 12 lang ay nagsimula na mag-meeting ang Senado. In fact, ang nakakatawa nito, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Loren Legarta, na nagkakyaw-kyaw at nagreklamo sa ngayon, mga ilang beses sila umattend in the past ng isang Senate session na 12 lang ang naandun ay nagsimula at may quorum na. Kaya hindi ko maintindihan ng pagka-ipokrito nitong mga taong ito. Di ba? So, kasi malinaw naman na kapag may quorum, pwede mag-conduct ng business ang Senado. Hindi nga lang sila pwede mag-elect ng presidente kasi nakalagay sa saligang batas na 13 dapat. Kung 12 lang sila, walang presidente. Pero kaya nilang i-vacate ang lahat ng posisyon. Kasi ganun nga ang ginawa, vinacate. Dahil may quorum na sila, nag-motion to vacate all positions at nag-reappoint, nag-elect uli ng mga bagong chair ng committee. Kaya ang Blue Ribbon Committee ngayon, hindi na si Pia Cayetano, kundi si Erwin Tulfo. Ang Senate President pro tempore, hindi na si Loren Legarda, kundi si Sherin Gatchalian. Ngayon, ang tanong ay bakit walang Senate President? Kasi nga, hindi sila pwedeng mag-elect ng Senate President kasi 13 ang kailangan. Pero pwede silang magpatalsik ng Senate President. It only takes 50 quorum to vacate the position of a Senate President, but it takes 13 votes to elect the Senate President. So ngayon, dahil may Senate pro tempore sila na si Sherwin, ito ngayon ang acting Senate President. Gets? So anyway, yan ang malinaw na dapat ipinapaliwanag pa ulit Kasi sinasabi nila wala daw legalidad tong nangyayaring ito. Meron po, may jurisprudence po tayo. At
kailangan nating tanggapin ito. Pero anyway, kahapon meron ng hearing, yung parang hearing ng Blue Ribbon Committee di umano, na prinisidean ng napatalsik na chair ng Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano. At ito'y dinluluhan ni Pia Cayetano, ni Alan Peter, Andoni Rodante Marcoleta, si M.A. Marcos, si Loren Legarda. At saka si, ano nga yata, andun din si, andun din si Robin Padilla. So, si Robin, si Alan, si Pia, si Amy, si Lawrence Marcoleta, anim silang naandun. At ang kanilang resource person ay yung 18 Marines. Ngayon, marami nagtatanong, legal ba yon? Of course, hindi. Kasi hindi naman na city chair, hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi na chair si Pia Cayetano. Ang bagong chairman si Erwin Tulfo na nagpatawag ng hearing sa Lunes. So merong tunay na hearing sa Lunes ang Blue Ribbon. At ang problema nito, nung mag-conduct sila ng hearing, walang Senate Secretariat doon. Walang records. Hindi yun official. Kasi kailangan merong Senate Secretariat doon na mag-take ng records. Wala eh. So it was just like a press conference. So it was not a legitimate meeting. It was not uh, a legitimate hearing in aid of legislation. Kasi walang records eh. Di ba? Walang legitimacy. Maraming anggulong mali eh. Walang legitimacy sapagkat ang nag-preside hindi na siya ang chair ng Blue Ribbon Committee. Okay? Tapos walang recording, walang minutes, walang Senate Secretariat. So, practically yun ay isa lang gathering. Ang isa pang nakakapagpahina ng legitimacy ng meeting kahapon ay yung punto na ang dami-daming mga butas sa testimony nitong 18 Marines. Kunyari, di ba, dati na-raise na ito yung issue ng bilyon-bilyon na peso na deliver sa truck, nakamaleta. Sabi ni Senator Lacson noon pa man, Diyos ko, ilang truck ang kailangan mo doon. Yung claim na nagpapalit sila sa isang, exchange, foreign exchange. Dolyar ang pinapalit mo. 2 milyong dolyar yata. Alam mo, siguro kayo, ewan ko, ako nakapagpapalit ako ng dollar, hindi ka basta-basta pwede magpalit ng dollar na walang documentation, at saka i-record pa yan alam mo, di ba kada bill nga ng dolyar, nire-record yan eh. Imagine, milyones na dollar, tapos saan kayong foreign exchange dealer sila nagpapalit? Tapos susuhulan mo ICC ng pera cash. Ang pwede mo lang ilabas $1,000. Paano hindi lalabas yun? Di ba? And then of course, yung mga ibang detalye katulad ng di umano sila sinuhulan na bibigyan ng cellphone, Apple or Apple na may brand. Nalimutan ko na yun yung brand. Noong 2024 yun, ang sabi nila, yung brand ng Apple na yun on record na lumabas lang noong 2025, mga February or March. O doon na lang. Tsaka yun nga yung sabihin nila, may nagsabi pa na, eto, binigyan daw ng pera si Tito Soto, isa sa mga nakinabang, di ba? Si Tito Soto. Binigay doon sa Mark Di Umano na assistant ni Tito Soto. Ang problema, 2015 pa lang patay na pala si Mark. So kita-kita mo talaga na may mga butas ang kwento, di ba? Ang dami-daming butas ang kwento. Si Father Flavi, binigay doon ng pera dito sa may lugar sa Quezon City na wala namang ganong SVD na simbahan doon. Di ba? Just so many. And then ang isa pang nakakaduda dito, doon sa original nila na affidavit, itong nakalagay doon ang pangalan ni Loren Legarda tsaka ni Mark Villar na pidalhan, binigyan ng mali-maleta pera.
Pero kahapon doon sa hearing, hindi na nabanggit si Loren. Hindi na nabanggit si Mark. Dahil si Loren at si Mark kasama na nila Alan Peter Cayetano. So, kung maglilitanya lang ako ng napakadaming butas. Alam mo 'tong mga DDS, kung titingnan mo talaga, alam mo minsan talagang dapat maging mabait na ako sa DDS, eh. Kasi minsan naawa na ako sa kanila. In a way na, you know, mahirap naman sila, huwag naman ako nga parang gusto ko silang tanga, bobo, 'di ba? Although, hindi mo naman sila makukumbinsi, eh. Pero kailan pa ba silang kumbinsihin? 'Di ba nabanggit ko na 'yan dito. Although nag-iisip pa rin ako siguro yung mga iba naman puwede pang kumbinsihin, pero minsan iisipin mo kung hopeless na ba? May pag-asa pa ba? Kasi ito yung mga yung sa SALN, yung sa impeachment ni Sara Duterte, dokumento diyan sa SALN. Merong pinakita AMLAC, ang ang, ah, ang NBI, merong mga ebidensya, ang 'di ba? Ang PSA, may ebidensya na pinakita tungkol dun sa kay Mary Rose Piatos. Mga documented evidence ito galing sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga DDS ayaw maniwala. Kahit glaring na, mga documented na yan. Yung Department of Justice, yung NBI, merong mga investigasyon, di ba? Na pinalabas regarding doon sa mga pagbabanta ni Sara Duterte. Yung SALN, andun na. Yung AMLAC, andun na. Hindi ba? At masasabi mo na parang, ano ba yan? Di ba? Yung COA, yung mga disallowances, hindi naniniwala. Pero pagdating dito sa 18, doon sa mga mali-maleta na mga kwento, naniniwala. Di ba? Ay, samantalang ang daming butas. Walang maipakitang ebidensya. Maliban sa mga picture na wala namang kaugnayan. Ano naman kung may picture si BBM na kasama yung isang ano? Patunay na ba yun na binigyan siya ng pera? Paano kung nag-selfie lang? Eh, ako nga may nakikita kong mga follower ko sa mga mall, bigla na lang, "Puwede mo bang magpa-picture?" Eh, sige ikaw naman, alam namang hindi mo pansinin. Ibig bang sabihin magkakilala kami, ibig bang sabihin kung ano man yung ginawang kasalanan nun, ako kasama na. Kung nagnakaw pala yun, eh, ako'y kasama na sa pagnanakaw. Parang it's simply so amazing actually. I want to be kind. I want to be kind. Na-amaze lang ako minsan sa klase ng katapatan ng mga DDS, na eto, nakabuyang-yang na ang documented evidence, ayaw maniwala. Binayaran lang yung mga yan, namalita yan, 'di ba? Pero itong mga kwento ng mga kuwentong kutsero na may binigyan pera na yun pala matagal ng patay, binigyan daw ng cellphone sa panahon na hindi pa naman nilalabas yung model ng cellphone, hindi ba? Ano na, bakit gano'n? Anyway, nagtataka pa tayo, eh, die-hard nga, 'di ba? So yun, bukod sa illegitimate yung hearing kahapon, ay maraming butas. It won't stand. So ngayon, ang tunay na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, abangan natin kasi imbitado itong 18, pati na si Levito Baligod. Imbitado sila. Tingnan natin kung sisipot. Kasi nung itong hearing nung kahapon, eh, andun lang yung mga magkakakampi ng mga senador, eh, si Marcoleta nga parang siya pa yung mas maraming alam, eh, 'di ba? Tingnan natin kung nakaharap na sila sa iba namang mga senador na hindi kakampi, mga senador na, you know, maaaring ang tingin sa issue ay medyo mas patas. Anyway, abangan natin sa Lunes. Kaya nga, magla-live ako sa Lunes, pero baka gabi na rin ako mag-live, 'di ba? Para abangan natin kung anong nangyari. Kasi kung umaga, wala pang hearing, pero sa hapon meron ng hearing. So, baka sa Lunes, gabi na rin ako mag-live, hapon na, para makita natin ano nangyari dun sa hearing, sumipot pa itong 18 ito na inimbitahan. O sige, ayan, alam ko na ang iba nagugulat bakit ngayon lang ako nag-live, sanay sa umaga. Ay, pero yung mga nasa abroad naman baka swerte nila na hindi na nila ako kailangang abangan. Dahil ayan.
Yung mga friends ko lang sa Facebook. Pero yung mga followers ko ay talagang gano'n. Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko yung mga pusat na pagbabago kong mga panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa kanilang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Oh, matutulog na ako kaya ako yung mga nakasando na. Ah, maaga akong gigising bukas. Okay? So, ingat po tayo lagi. Sabado po bukas, wala pong usapang politika. Sa Lunes na lang ulit tayo, baka hapon. Kasi abangan ko yung hearing ng yung tunay na Blue Ribbon Committee. O sige, ingat-ingat po tayo lagi. Lagi sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa magandang gabi sa Pilipinas. Pero magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasaan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Lalong-lalo doon sa mga followers ko at mga team replay. Lagi po ako nagpapasalamat sa inyo. Sige, bye. For now, talk to you Monday. Enjoy your weekend. Be safe.